Sa bawat kanto ng baryo, may mga karinderya. Murang lang ang pagkain. Masarap na lutong bahay. Laging dinadayo ng mga customer dahil sa masarap na lasa nito. Pero may isang karinderya na hindi mo gugustuhing balik-balikan dahil may sikreto ito na hindi dapat nalalaman. Isang sikretong na nakatago sa bawat putahe. Bago natin simulan ng video, pwede bang makahingi ng like, share, subscribe sa channel na ito? Malaking tulong ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Si Rico ay bagong lipat sa isang maliit na baryo sa Bulacan. Nagtrabaho siya bilang delivery rider. Isang araw, habang gutom na gutom siya, may nakita siyang maliit na karinderya. Nakaukit sa lumang kahoy na sign, Karinderya ni Lola. Agad pinuntahan niya ito. Pagpasok niya sa karinderya, naamoy niya agad ang masarap na ulam, adobo, menudo, paksiw na bangus, sinigang na baboy, at isang espesyal na ulam na hindi niya kilala. Anong ulam to? Tanong niya. Ngumiti ang matandang babae. Tikman mo muna. Talagang magugustuhan mo, iho. Espesyal na luto ko. Dayo ka ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Hindi po. Kakalipat lang. 2 linggo na po nakalipas. Isang order nga po. Masubukan nga ito. Mukhang masarap. At sa amoy pa lang mabubusog ka na. Ngumiti lang ang matanda. Pagkakain ni Rico, nanghina ang tuhod niya sa sarap. Hindi niya maipaliwanag. Iba ito. Mas masarap kaysa sa kahit anong ulam na tikman niya. Lola, anong sangkap nito? Ngumiti lang ang matanda. Simula noon, araw-araw na bumabalik si Rico sa karinderya ni Lola. Hindi na siya kumakain sa iba. Parang hinahanap-hanap ng katawan niya ang pagkain doon. Parang may kulang kapag hindi niya matikman ang luto ni Lola. Nandun uli si Rico sa karinderya. Habang kumakain, may napansin siya. Iilang tao na lang ang kumakain dito. At ang iba, hindi na niya nakikita ulit. Parang nawawala. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Diyan ka kumakain? Ako sa'yo, huwag ka nang kakain dyan. Tumigil ka na habang maaga pa. Bakit po? Hindi pagkain ang kinakain mo. Pagkasabi ng matandang lalaki, umalis na lang ito at si Rico biglang kinabahan. Totoo kaya ang sinabi ng matanda? Nakakatakot naman. Makauwi nga ng bahay. Kinagabihan, bumalik si Rico sa karinderya. Gusto niya malaman kung totoo ang mga pinagsasabi ng matanda. Nagtago siya sa likod ng karinderya. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit ng butas. At doon niya nakita ang hindi niya dapat niya makita. Nagulat si Rico sa nasaksihan niya. Sa loob ng kusina, may nakahiga na katawan ng tao. Walang buhay. At si Lola, hinihiwa niya ito. Parang karne lang. Parang normal na sangkap lang. Biglang napalingon si Lola. Diretso kay Rico, biglang ngumiti. Alam ko na nandyan ka. Tumakbo si Rico palabas ng karinderya. Pero paglabas niya, ibang mundo ang nakita niya. Wala ng baryo, walang tao. Tanging ang karinderya lang. Pagtingin niya sa salamin ng karinderya, iba na ang mukha niya. Maputla, may dugo sa labi. At sa likod niya, maraming anino. Mga taong kumain doon. Hindi na nakalabas. Hanggang ngayon, may mga karinderya pa rin nalilitaw sa mga gutom. Mga karinderya na hindi mo makikita sa mapa.
At kapag natikman mo ang pagkain nila, siguraduhin mong hindi ka na babalik dahil baka ikaw na ang susunod na putahe. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.